Durian. Durian. Hindi, pagkain na Chinese. Yun, may orange na Lasiyaw. wala. Ako patago. Adon, ang pangalan mo yung utot. Kaya rin mo sa Ang hirap. Prinsesa. Yan, ayaw na kami sa ulan. Ako naman po. Yan. Sabi ng gano'n, ano sa langit lang. 4,109 daw. Hindi, mga ano, classmate niyo. si Kuya, yan, dati Ito na, tabi-tabi tayo. Kilala niya.
Sound check. Alright, ano tayo? Wala na kayong naimbitahan? Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa mga bata na nandito. Amen. Attendees natin para mga bata lang ha. Parang extension class na lang kayo gagawin natin. Diba? And anyway, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon na tayo po nandito ngayong hapon. Amen. At praise the Lord. Salamat po sa bawat isa nandito para sa ating pong Bible study. Sige po, tayo po ay magsitayo ngayon muna ngayong hapong ito at tayo po ay umawit. Ay, pawit ka dito, Ken. Awit ka ng This is the Day muna. Tapos yung Sister Teresa. Ay, Diyos ito. Ang muna niya. Amen. Tayo po yung umawit ng This is the Day po. This is the day. Ready, sing. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Ayan, mga bata, sige, upo ka na anak. Upo na lang. Mga bata, pinapaawit at hindi nila alam ang pinapaawit mo. Dapat ay paawitin bilang bata, di ba? O tayo kayo mga bata, merong action yung ating aawitin. Paano naman yun, di ba? Para ka naman nagpapaawit lang naman sa mga 10 taon ng Kristiyano, di ba? Mga bata yan, hindi nila alam ang pinapaawit mo eh. Parang nagsusolo ka lang. Okay, awit tayo mga bata, merong itong action. This is the day. This is the day. Mawit kayo ha, with action yan ha. This is the day. Okay, awit tayo. Handa, awit. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Yung hindi awit at hindi mag-action ay hindi naligo. Okay, hindi naligo ng isang linggo. Ayan ha, kaya umawit lahat ha. Tingnan ka natin kung sinong naligo ha. Umawit tayo ng masaya, sabay-sabay tayo. This is the day. One more time, handa, awit! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Tagalogin natin ha, ganun din yung action niya, okay? Ito ang araw, ganun din yun, handa, awit! Ito ang araw, nagawa ng Diyos, nagawa ng Diyos. Tayo magsaya, at purihin siya, Ito ang araw, nagawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, nagawa ng Diyos. Okay, dapat mas masigla na, umawit na na, okay? Tingnan nga natin. Kahit hindi ka na naligo, umawit ka na, man. Kahit hindi na naligo, ay aawit na lang ha. One more time ha. English, tapos Tagalog. Dire-diretso ha. Kahit this is the day, handa, awit! This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito nga
Praise the Lord, kayo ba'y masaya? Amen? Ayun, ganun ang magpawit para lahat aawit, para lang nagsosolo kaya dapat talaga matutok pati mag-deal sa mga bata. Oho, sa mga batang inyong inimbitahan, hindi parang bata rin tayo ngayong hapon, amen? Oho, kung matatanda sana ang inimbitahan, hindi parang matanda rin tayo ngayong hapon. Praise the Lord, salamat sa pagkakataon, tayo ay nagkasama-sama ngayong hapon, tayo muna ay manalangin, namang Diyos naming nasa langit, Panginoon, salamat po ngayong hapong ito at sa pinagkalo niyo po, ay po ay magtipon-tipon, salamat po sa bawat niyo pong mga anak, maging sa lugar po na ito na yung pong pagdadausan ng aming pong pag-aaral na yung pong salita. Pangisahin Ate Nestor po, Panginoon. Palayan niyo po siya. Maging sa mga kapatiran po, Panginoon, for their support. Operation po pa yan para sa inyo pong gawain. Palayan niyo pong bawat isa po, Panginoon, mga nagsipagparito, mga bisita, mga bata po, Panginoon. Pagpalayan niyo po. Maunawaan po, Ama, ang pangangaral niyo pong salita. Patawad po sa pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo sa paglatoy dalangin po namin hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At kayo po ay makakopo. Maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. Sige, pwede na kayong maupo ngayong hapong ito. Amen. Praise the Lord. Salamat sa pagkakataon na tayo po ay nagkasama-sama ngayong hapong ito. Mga kapatid, at sa mga bisita na nandirito, mga bata. Pero actually ito yung mga bata na tinuturuan na dati pa. Tayo po ay nandirito. Praise the Lord na makita ko yung mga iba'y makinig na dito, makinig dito. Minsan, pag mag-iimbita kayo, mga imbitahan nyo, mga sasawayin ko lang, di ba? Parang papahirapan nyo lang ako, di ba? Tama? Pero okay lang, yan po yung gawain po natin, mga kapatid. At salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya sa atin, mga kapatid, sa pribileyo, mangaral ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? Salamat. Kasama natin si Ate Esme. Amen? Dito lang po siya, mga kapatid. Way back 2023, ay binabible study na po natin sila dito sa kanilang tahanan. Ito, mga apo niya to. Doon, mga liliit pa dati mga yan, pero ngayon ay maliliit pa rin. Amen? Pero mga baby pa lang ito noon, mga yan. Pero ngayon malalaki na. At yung ibang mga malalaki niyang apo ay hindi kasama. Okay? Sana nga kasama yung mga apo ni tatay dito. Saan ba sila? Wala pa sila. Ito lang si Jeron lang yan dito, di ba? Saan yung mga pinsan mo, Jeron? Wala pa sila? Andoon? Anong ginagawa? Ayaw nilang pumunta. Kami na nga lang pumunta dito. Ayaw niyo pang pumunta. Ano na lang? Okay. But anyway, praise the Lord. Salamat po sa Panginoon, mabutid, sa kanyang pagpapala sa ating ngayong hapong ito. At tayo nga po inilalapit natin ang salita ng Diyos sa tao, mga kapatid. Pagkat ang bagay po na ito ay hindi interesante talaga sa tao, sabi ko nga po sa inyo. Okay, ang pangangaral. Salamat sa mga bata. At yan po ay mahalaga, mga batid, sa mata ng ating Panginoon. At doon na lang po yung aking kukunin po na mensahe sa bawat isa sa ating ngayong hapong ito, mga kapatid. At mga bisita na pinagkaloob po ng Diyos. So ngayong hapon ay tuloy-tuloy lang po tayo at baka abutan po tayo ng ulan at wala po tayong tarapal. Amen. Pero salamat, kanina parang uulan pero ngayon ay maayos. Ngayon naman po ay medyo mainit. Amen? Sino dito mga bata nag-aaral? Pumapasok. Pumapasok na kay lahat. Okay, yung nag-aaral naman, yung nag-aaral. Nag-aaral kay lahat? Ay, nag-aaral din. Nakala ko pumapasok lang Amen. Praise the Lord. Parang mga elementary ba lahat? Sinong high school yan? Sinong high school? May high school? Si Jeron, high school ka na, Jeron? Ayun, high school na. Pala. O si Kayla, high school na siya. Amen. High school ka na din? Okay. But anyway, salamat po sa Diyos ngayong hapong ito. Sabi ko tuloy-tuloy na po tayo. At bago po ang pangangaral po ng salita po ng Diyos ay tawagin po natin na magbibigay ng special number.
awiting iyan, ligtas sa panganib ang na kay Kristo. Ngayong hapon ito, sabi ko hindi ako masyadong magtatagal sapagkat mga bata ay kaunti lang ang mga tension, ang kanilang mga, anong tawag yun? Attention span, amen? Pero dito, hindi ko na po kayo patatayuin, mga kapatid. Bakit tayo po, mga kapatid, ay nag-aanya rin po ng mga bata? Kasi kung walang matanda, di mga bata, amen? Kaya niyo po ba, sabi po ng Bible po dito, sa aklat po ng Matthew, di na kayo tatayo, basahin ko lang po sa chapter 19, verse 13 and 14. Sabi po ng Biblia, sa Matthew chapter 19, verses 13 and 14, sabi ng Bible, "Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them and pray. And the disciples rebuked them. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Tayo mo na manalangin, dakilang Diyos. I-bless niyo po ang pangangaral niyo pong salita ngayong hapong ito. Salamat po, Panginoon Ama, sa inyo pong sa bawat isa po, Panginoon, nandirito. Salamat po sa awiting ngayon pong narinig. I-bless niyo po ang mensahe sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So dito makikita natin, sabi po ng Biblia, Jeron, upo ka lang. Ba't ka tayo ka ng tayo? Upo ka lang. Bakit tayo ka ng tayo? Wag na. Mamaya, ako din nauwa. Ako nagsasalita dito eh. Ayan niyo po mga bata, pag wala po talaga magpo-control sa kanila, gagawin nila ang gusto nila. Tandaan niyo po yan. Pero siyempre, tandaan po natin, andyan po sila, may kakulitan, pero ganun pa man ating pagtsatsagaan, amen, para sa Panginoon, amen. Ano sabi ng Bible, sang araw ang Panginoon nangangaral po siya. Sa kanyang pangangaral, maraming mga bata na inilapit ng mga magulang. Upang ang Panginoon kanyang sila ipanalangin, at upang ang Panginoon na nandoon na sila i-bless ang mga bata. Siyempre, mga disipulo nakita nila. Okay? Sabi ng mga disipulo, tinigilan ng mga bata. Sabi, huwag niyo ilapit. Siyempre, makukulit mga yan. Huwag niyo ilapit ang mga bata. Pero ang Panginoon, mga kapatid, siya po ay, sabi ng Bible, mga kapatid, hindi po natuwa ang Panginoon. Hindi natuwa ang Panginoon sa ginawa ng kanyang mga disipulo na pinigilan ng mga bata na lumapit sa kanya. Anong sabi po ng Panginoon sa kanila? Suffer little children to come unto me. Huwag niyong payagan niyo ang mga bata na lumapit sa akin, sabi ni Kristo, sapagkat sa kanila nauukol ang kaharian ng langit. Sabi po ng Bible. Sabagat ang mga bata, tandaan po natin po yan, wala namang alam ang mga bata eh. Kung anong itinuro sa kanila, mga batid, yun po yung kanilang tatangkilikin at yun po yung kanilang dadalhin hanggang sa kanilang paglaki. Wala pong sariling katuruan ng mga bata, tandaan po natin po yan. Nagaya lang po nila po yan sa kanilang mga nakikita, narinig lang po nila yan, mga kapatid, sa mga nakakatanda sa kanila, nagaya lang po nila yan sa kanilang mga napapanood. Alam niyo po, ngayon, mga magulang na nandirito, ang mga bata ngayon, tandaan po natin talaga naman, hindi na po ganoon gaya ng tulad ng dati. Alam niyo ngayon, mga school, pinagbawal na ngayon magdala ng gunting. Nakita niyo yan? Bawal na ngayon na magdala ng gunting sa school, samantalang dati, yan ay requirements para sa mga activity, kailangan ng gunting. Tama? Amen? Ngayon, bawal na. Kasi bakit? Baka guguntingin na niya ang kanyang classmate. Ganyan na po kasutila mga bata. Ganyan na po kasama maging pag-iisip ng mga bata na kaya na niyang manakit talaga ng kanyang kapwa bata. Okay? Bakit? Bakit? Gawa ng impluensya. Gawa ng nagagaya. Gawa ng naririnig, gawa ng mga napapanood. Tandaan po natin po yan. Kaya sabi ng Panginoon, ay dapat ang mga bata, saan natin ilapit? Ilapit natin sa Panginoon. Amen? Lapit natin sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, ang gawain po natin sa Christian Bible Baptist Church sa Tuguegarao City Outreach, meron tayong mga bata na tinuturuan. Kaya ng salita po ng Diyos. Sabi ko nga, nung kami po ay nagsimula, dito maraming mga bata. 2022, November, kami po ay October 2022, kami po ay nandirito, September, October, okay, kami po ay dito nag-saturate sa area po na ito. At ang mga nasusundo po namin dito, 2 balik po ako dito. 2 balik po si Kian po dito nung aming bumblebee para dalhin. Dalhin po. At karamihan, siyempre mga bata. Karamihan mga bata.
Pero syempre, dahil ngayon walang magulang, mga sumasama, isang araw umayaw ang mga bata, wala na pong gugustong sumama. Kasi ayaw na po ng mga batang sumama. Syempre, wala namang mga magulang. Pag tanungin mo namin mga magulang, si ganito po. Tanungin nyo sila kung gusto nila. Alam ka naman, mga bata, anong sasabihin ng mga bata? Kasi wala naman nag-encourage. Pero salamat sa Panginoon, alam niyo po mga magulang nandito, ito mga batang ito, maliliit, nandirito po sila. May mga magulang po sila nakasakasama sa church, kaya nandyan sila nagpapatuloy sa biyaya po ng Diyos. Amen? Nasabi ng Panginoon, huwag nating pigilan ang mga bata na ilapit sa Diyos. Kaya kung kayo mga magulang na nandiyan, may mga anak kayo, dapat kayo ang maglalapit sa kanila sa Panginoon. Amen? Oh, amen? May mga bata ay nandiyan sa harapan ng television, ilang oras nandiyan po sila o kaya nasa harapan sila ng cellphone. Sino dito mga bata na naglalaro na ng cellphone? Pakitaas ng kamay, sino? Yan, pakitaas ng kamay. Lahat ng mga bata na gumagamit na ng cellphone. Gumagamit na ng cellphone. Lahat. Pakitaas ng kamay. Hindi pa kayo gumagamit ng cellphone? O, walang sinungaling ha, gumagamit na ng cellphone? Ikaw, tablet, iPhone, iPad. Yan, lahat na, di ba? Ito, si Tyrone, lahat na yan. Computer, yan na. Okay, nandiyan na lahat. Lahat, mayroon na, marunong na, di ba? Tama, amen? Amen? Marunong na kayo lahat, di ba? Sa cellphone, tama, amen? Pero tanong, mga magulang, meron na po bang isang bata, isang kabataan, isang araw nagsabi po siya, na bago buhay ko, umayos buhay ko, gawa ng cellphone. Meron na po ba? Meron na po ba? Pero bakit ang mga magulang hanggang ngayon nihayaan pa rin mga bata na sila po ay malugmok sa cellphone? Pero tanong mga bata, sino dito ang mga bata na tinuturuan na ng salita ng Diyos? Pakitaas nga ang kamay. Meron na po ba sa inyo? Maaaring hindi pa nila naunawaan ang aking sinasabi. Pero niyo po ba sa simbahan sila tinuturuan ng salita po ng Diyos? Amen? Kahit hindi pa po sila marunong magbasa ng Biblia, sila po'y binibigyan na po ng Biblia para sila'y maturuang magbasa ng Biblia. Amen? Sila po'y nire-require na magkaroon ng kanilang sariling Biblia. Gaya din naman sa inyong paaralan, di po ba? Kayo'y mga may aklat. Kayo mga magulang, ang mga bata ay nag-aaral sa school at sabi ng teacher, kailangan niya ng ganito at kailangan niya ng ganyan. Binibili po ninyo. Kailangan niya ng aklat na ganito. Kailangan niyong i-provide para sa pangangailangan niya sa school. Pero tanong, patungkol sa salita ng Diyos, meron na po ba sila? Meron na po ba sila? Yan po yung pinakamahalaga sa mga bata upang sila'y lumaki ng naaayon sa salita po ng Diyos. Ang kailangan nila, siyempre, salita ng Diyos, amen? Hindi salita po ng tao. Kaya nga, kailangan po natin ng sakripisyo. Kailangan natin ng pagtsatsaga. Kailangan po natin na sila po'y mai-guide sa ating Panginoon. Kasi nga hindi basta-basta, sabi ko nga po sa inyo, ng mga batang ito'y magkukusa talaga sa Panginoon eh. Okay? Oho. Hindi talaga magkukusa kasi bakit? Mas interesado na sila sa cellphone, mas interesado na sila sa gadget, mas interesado na sila sa mga bagay-bagay ng sanlibutan, sa mga bagay-bagay na kung saan doon sila naiinganyo. Pero patungkol sa salita ng Diyos, alam ba nila? Alam ba nila ang salita po ng Diyos? Kala niyo po, yan po yung amin pong ginagawa sa amin pong simbahan, na ang mga bata ay tinuturuan sila ng salita ng Diyos. Actually, kahit ayaw po nila, pinipilit po namin. Ipinipilit po namin ang salita po ng Diyos sa kanila, sapagat yan yung tunay na magbabago ng kanilang buhay. Okay? Sapagat yan ang tunay na magbabago ng kanilang buhay. Habang bata pa sila, maturuan na sila ng tama, sabi ng salita po ng Diyos, sapagat kung hindi sila matuturuan ng tama, maraming mali ang kanilang matututunan. Tama? Amen? Maraming mali ang kanilang matututunan. Ang kailangan po nila ay salita po ng Diyos habang sila'y mga maliliit pa ang mga bata. Kaya sa church, meron tayong programa sa Children's Department. Kaya last Sunday, meron po kaming graduation, meron kaming recognition and promotion ceremony sa aming po mga bata. Kaya na kung saan nandiyon sila sa Sunday School mula last year, June 2025 hanggang June 2026. At sila'y tumanggap din naman ng mga reward, amen, mula sa ating simbahan sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita po ng Diyos. Mahalaga na sila'y dalhin natin. Salamat sa Panginoon sa mga magulang na nandito, mga members. Nandyan po kayo. At kayo din po mismo ay meron kayong mga anak, meron kayong mga apo, ay napakaganda habang maliit na bata pa lang sila ay talagang madala natin sila sa Panginoon. Amen? Amen? Hindi kung kailan malaki na, sapagat hindi natin alam. Tandaan niyo po mga kapatid, okay? Hindi naman natin alam kung kailan darating ang kamatayan eh. Tama, amen?
Amen. Minsan sasabihin natin sa kana, pag lumaki na, aba, papayagan pa kaya ng Panginoon lumaki kaya? Para kasi alam na natin na siya tatagal pa, hindi naman natin hawak ang buhay. Na habang buhay, habang maliit pa sila, mga batid, na sila'y magabayan na natin, na maturuan na natin ng salita po ng Diyos. Ito si Ate Esmeralda, dami niyang apo. Ilan ang apo mo, Nay? Ate Esmeralda? Esmeralda ako ng Esmeralda. Imelda? Ate Imelda, ang ilan po apo niya? Marami po. Yung marami, mga 1,500, gano'n. Sampol. Kala ko, di naman bilang-bilang. O ito, Tagalaga yan ng apo niya. O, di ba? Pero napaganda, habang inualagaan nyo din naman, ay sila'y maturuan nyo ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Oo. Ay, isang araw na nakapunta siya sa church, dala-dala niya yung 4 na mga apo po niya, mga kapatid. Oo. Pero syempre, hindi yan madali. Pero mas maganda na habang ngayon, habang bata sila, mahirapan tayong turuan silang na maayos kaysa isang araw, mahirapan din tayo. Kasi bakit? Hindi natin naturuan ng tama. Amen? Isang araw sila po ay maging pinakamalala, maging salot ng lipunan. Okay? Ano bang problema na po ng ating pong bansa ngayon, mga kapatid? Mga kabataan ang pinoproblema ngayon eh. Hindi na po ang pinoproblema ngayon, mga kapatid, anong tawag yan? Mga matatanda, kundi mga kabataan na. Nasa eskwelahan pa lang, ang ginagawa mga kapatid ay mga bagay na kung saan hindi dapat naiisip ng bata. Bakit? Wala po kasing nagturo sa kanila ng tama. Kaya ngayong hapong ito, mga kapatid, saan pong paalala? Sabat mas marami ang members dito, sabi ko nga po. At mga bata, ang meron po tayong naimbitahan po dito. Ewan ko kung mayroon kayong naimbitahan ng mga adults at wala po sila. Meron dito yung isang manugang ni tatay, Nestor. Pero dati, mga anak nito, sumasama din lahat, mga anak niya. Isang araw, nagsawa. Mga bata, yun. Anong pangalan na dito? Ito, high school na to. O, diba? Pero nung sila elementary, maliliit na mga bata, masaya sila pupunta ng church. Andiyan po sila. Oho. Pero isang araw, siyempre nagsawa. Walang bagulan ng mga nagpapaalala. Kasi hindi naman kami pwedeng magsusundo na dito. Kasi hanggang ngayon, dito pa sinusundo natin, mga kapatid. Wala tayo, hindi tayo lumago. Amen? Lumipat po kami ng lugar. Pero salamat sa Diyos, ang Diyos ang nagparami, ang Diyos ang nagpalago ng gawain. Amen? Pero ito'y pagkakataon natin, tayo po'y bumalik po muli dito, mabutin, upang mapaalalahanan yung mga bagay na pinakamagalaga sa ating pong buhay. Amen? O gaya nito, kapatid mo ba yan? Kapatid mo? Ilang taong ka na? Itong kapatid mo? 3 pa lang yan. Okay. Ilang kayo magkakapatid? 2 na sa Manila. Okay. Ang hirap naman yan. Magkakahiwalay mga kakapatid, di ba? Tama? Mga magulang niya saan? Sa mga magulang niya. Sa bahay. Saan na sa amin niyo? Salamat sa ganitong pagkakataon na madili matawag ang mga bata. Pero niyo po, minsan dahil nga sa impluensya na ng sanlibutan, dahil sa impluensya ng gadget, mga kapatid, mga kaibigan, pati nga sa ating pagdala ng mga bata sa church, mahirap na rin eh. Oo, kaya salamat sa Diyos, ang pinakamaraming mga dumadalo sa mga bata natin, yung mga may magulang. Iilan na lang yung walang magulang sa atin, parang 3 o 4 na lang, na dumadalo doon na walang mga magulang. Lahat ay may mga magulang o kaya may mga guardians. Kasi bakit? Meron na pong nagpapaalala sa kanila. Meron nagdadala talaga sa kanila sa church. Yung mga bata ngayon ay talaga naman, pag hindi na sila magising talaga, hindi nagigising. Siyempre mga magulang, sa gisingin nyo kung gusto niya. Siyempre ayaw din ng bata. Hindi rin babangon. Siyempre yung mga magulang, ayaw naman nilang sumama sa simbahan. Di alam naman yung bata gustong sumama sa simbahan. Nanay ko nga, tatay nga, ayaw nga pumunta ng simbahan, ako pupunta pa. Mga bata ngayon, tandaan po natin po yan, hindi na rin ganun kadali. Pero ganun pa man, mahal pa rin sila ng Diyos. Amen? Ang mga bata ang kaharian ng langit ay para sa mga bata habang sila'y mga bata pa lang. Pero pag sila'y lumaki isang araw na natuto ng magkasala, matuto ng pumatay ng tao. Hindi na sila para sa kaharian ng langit, para sa kaharian ng diablo. Habang sila'y mga bata pa lang, maturuan na natin mapaiwas sa mga bagay na yan. Kailangan natin ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? 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 Kaya maganda, nandito kayo, kayo, may area tayo ngayon dito. Area East 2. Siguro, mag-revive kayo dito, mga pagturo ng mga bata dito. Kaya dapat mga young people, matuto talaga magturo ng mga bata eh. Pag magturo ng mga bata, parang wala namang kalatoy-latoy. Paano naman yun? Okay?
para maturuan muli ang mga batang ito. Madala sila talaga sa Panginoon. At matulungan po sila mga kapatid na sila ay magkaroon ng maayos na direksyon ng kanilang buhay habang sila ay mga bata pa. Okay? Hindi po ito patungkol sa reliyon. Patungkol po ito sa salita po ng Diyos. Amen? Amen? Oho, okay? Kaya yung pinakamahalaga, yung elementary pa lang ito, ay pinakamahalaga, mapuntahan, maturuan po sila, ma-Bible study o kaya ma-extension class ang mga batang ito. Praise the Lord. Nakasama natin si, ano pangalan mo anak? Si? CJ. TJ. Letter P? T po. T. Kayo naman talaga nalilito nyo ako. Si TJ, okay. Anong grade mo na, TJ? 12 years old. Tungkad ka. Grade 6? Grade 7 na. Classmate po. Grade 12. Sabi ko kasi ilang taon ka. Grade 12. Sabi mo kasi. Parang parang grade 12. Salamat sa Panginoon. Dito si Tatay Marcos. Amen. Nang pumunta kami dito ng Tuesday, sabi ko mag-Bible study tayo sa Friday. Sama ka tayo. Sabi ko sa kanya. Tapos balik ka na sa church. Amen. Pwede pagkakataon muna tayo. Amen. Na makapatong balik muli magsimba. Amen. Oo. At isang taon at kalahati na tayo, man. Kaya bilang ko, di ba? At ito yung pagkakataon nyo po muli makabalik sa Panginoon, amen? At sapagkat ang oras natin, tandaan po natin, hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya dapat tangkilingin natin ang bawat panahon na pinagkalob sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen? Amen? Kaya yun lang po yung nais ko pong iwan po sa atin, mga kapatid. Mahalaga din po mga bata. Tandaan po natin po yan. Sabat isang araw tayo rin po yung naging bata, amen? At least maaaring sa atin mga kapatid, tandaan po natin yan, lalo kayo ng mga tatay na nandirito, yung ating henerasyon, yung inyo pong henerasyon na kinalakihan ay iba yung henerasyon na meron sila At least noon, mas madali maging mabuting tao, tama, amen? Nung unang panahon, at least mas madali maging mabuting tao kasi bakit? Ay talaga namang, hindi pa naman ganun laganap ang kasamaan Tama? At talagang pinipigilan pa na gumawa ng kasamaan. Pero ngayon, yung henerasyon ng kabataan ay hindi na po ganun kadali. Hindi na po ganun kadali. Ang mga bata ay nandiyan, nagsipagkalat at nagsipariwara ang kanilang buhay. Kailangan po natin, mga kapatid, na abutin din naman po sila ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Amen? Sila ay ating ilapit sa Panginoon. Amen? Dalangin ko, po itong mga, mga anak mo, anong pangalan ulit? Hindi, ikaw. Si Jefferlyn, amen. Ito si Jefferlyn, nakarating na rin sa simbahan isang beses, amen. Isang beses lang. Nawa ay makadalawang beses yan. Makadalo muli, mga kapatid. At yung mga bata niya, mga anak niya dati, mga excited yan dati na pupunta dito. Ang aga-aga pa lang, sinusundo ko, nandyan po sila, mga kapatid. Nakapagpanambahan. Kaya mga po ni tatay, yung mga iba nga, nagsipaglakihan na, high school na po sila. Okay? High school na po sila. At nawa, kung sana nakapagpatuloy sila, isa na rin po sila sa mga gumagawa na rin sa ating church, mga kapatid. Kaya salamat sa mga batang nandirito. At nawa kayo mga bata, ang Panginoon ay, ang habag ng Panginoon ay nasa inyo. Pero kung wala pong maglilid talaga sa inyo sa Panginoon talaga, ay hindi natin alam kung ano magiging kinabukasan ng mga batang ito. Kailangan ng mga magulang na magdala sa kanila sa Panginoon. Kaya po yung ating pong misyon bilang isang simbahan, mga kapatid, na maabot po natin, mga kapatid, anumang uri po ng tao, at anumang pong aspeto, at anumang po yung kanilang kalalagayan. Mga bata, mga kabataan, mga magulang, maging ang mga may edad na, mga kapatid. Sapagkat ang bawat isa ay nangangailangan, hindi ng reliyon. Ang kailangan po natin salita po ng Diyos. Amen? Ito po yung kailangan ng bawat isa, ang salita po ng Diyos. Okay? Para sa tunay na pagbabago. Okay? Una tigit sa lahat ay maunawaan yung kaligtasan na pinagkalob ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kaligtasan ng ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Alam niyo ba, mga bata, may impyerno? Alam niyo ba, makinig kayo dito, huwag mo nang tingin. Huwag niyo pansinin niya, huwag niyo pansinin niya. Tumingin dito. Yung mga nakatingin sa taas hindi naligo. Tingin dito. Yan. Yung nakatingin sa taas, mabaho. Yan. Kasi may mga naliligo, mabaho pa rin. Di ba? Tama. Alam niyo ba, may impyerno, sabi ng Bible. Kaya nga gusto ng Panginoon, habang bata pa lang, makakilala na sa Panginoon, may lapit na sila sa Panginoon.
Kaya sabi ng Bible, ang impyerno may apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay, na ang kaluluwa ng tao pag nandun na sa impyerno, nandun na siya ng walang hanggan. Akala nila biro lang ang impyerno, akala nila ang impyerno ay biro-biro lang, at akala nila ay kwentong barbero lang ito. Hindi, ang impyerno ay totoo. Ang impyerno ay totoo. Sabi ng Biblia, sinong pupunta ng impyerno? Sabi ng Bible, lahat ng makasalanan. Sino ang hindi nagkasala? Ang lahat ng sinungaling, sabi ng Bible, ay kapwa ibubulid o itatapon sa lawa ng dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga tayo po'y pumupunta sa tao, nagbibigay sa kanila ng babala sapagkat meron pong parating na pagdurusa sa isang tao sa lugar ng apoy ng impyerno. Amen? Pero salamat, merong Kristong nagdusa para sa atin para hindi na tayo pupunta ng impyerno. Ang kailangan na lang ng tao tanggapin si Kristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Amen? Pero kung ikay ligtas na, kailangan mo ng Bible. Ikaw ay tunay na tumanggap na sa Panginoon, kailangan mo ng Bible. Kailangan mo ng salita po ng Diyos para ikaw ay lumago patungkol sa Panginoon. Kailangan mo ng simbahan na tuturuan ka ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lahat ng simbahan nagtuturo ng Bible. Kasi bakit? Kung lahat ng simbahan nagtuturo ng Bible, lahat dapat tayo marunong sa Bible. Amen? Okay, mga batang ito nga, marunong na sa cellphone, wala pang alam sa Bible, di ba? Tama? Okay? Ang kailangan po natin ng simbahan, tuturuan tayo ng Bible. Sabagat yan yung pinakamahalaga, ang salita po ng Diyos. Mahalaga, ang mga anak natin, mag-aaral sila sa secular. Meron silang kinder, meron silang daycare, may kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, grade 12. Di ba? Ng araw, magka-college po siya. Mahalaga po yan na meron po sila. Pero tandaan niyo po, hindi po garantiya ng mga anak natin magkaroon ng edukasyon. Isang araw, magiging maayos po ang kanilang kinabukasan. Hindi po yung garantiya. Dapat marami po mga nagtapos ng pag-aaral. Marami po mga nagtapos ng maayos na kurso. Pero ngayon, mga kurakot. Right? Amen? Nanonohan niyo po? Amen? Sila naman po ay nagtapos at meron pa sila mga tinatawag na bartap na chair. Pero bakit mga kurakot? Mandarambong. Sabagat ang edukasyon, hindi po garantiya para ayos po ang buhay ng isang tao, ayos ang kanyang pag-ugali. Pero ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng kaayusan. Amen? Ito po ang kailangan. Na habang sila yung mga bata nag-aaral sa secular, ito po yung pinakamalaga na may turo natin sa kanila. Banal na pagkatakot sa Diyos. Sila ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo po ay nakapagtipon sa lugar. Salamat po sa mga members. Salamat po sa mga nakadulo. Bagamat mga naging bisita natin po yung mga baka. Amen? Pero ganun pa man, sabi ko, mahalaga pa rin sila sa harapan po ng Panginoon. Amen? Dalangin ko si Tatay Marcos. Amen? Kayo sa linggo ay makakasama na kayo ulit sa church. Amen, Tay? Amen? Anong balik kayo sa Panginoon. At mga batang ito, si Jefferlyn, mga anak niyo po, ay dali niyo po sila sa church muli. Kaya makapanumbalik po sila sa Panginoon, magamit sila ng Diyos sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Alright, sige po, tayo po ay magsitayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon ngayong hapong ito. Awitin natin ulit, this is the day. Tawisin natin na this is the day. Ang ating pag-aaral ng salita po ng Diyos ngayong gabi. This is the day. Sabi ko, mahalagang mga bata, si David, bata. Pero ginamit siya ng Panginoon, amen? Siya'y naging dakilang hari, amen? Si Prophet Samuel, bata, nung ginamit po ng Diyos, pero siya'y naging dakilang propeta. Okay? Si Timothy ay bata, pero siya'y naging dakilang pastor. Kita niyo yan? Kaya ang mga bata ay pwedeng gamitin ng Diyos. Awitin natin yan ulit. This is the day. And awit! This The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Mga bata ay madali lang silang turuan, amen? Basta maayos lang talaga magtuturo. Hindi parang walang buhay. Okay? Talaga susunod mga yan. Basta maturuan lang din talaga sila mga kapatid. Sige tayo, manalangin. Dakilang Diyos. Salamat po Panginoon sa pagsama-sama ngayong hapong ito
Salamat po, Panginoon Lord, sa presensya ng bawat isa, lalo po ng inyo po mga anak po, Panginoon. Salamat po sa kay Tatay Nestor po, Panginoon, maging sa lugar na pong nagamit po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Ma, sa kanyang pamilya, sa mga batang ito po na naimbitahan. Pagpapalain niyo po. Dalahin ko po, Panginoon Lord, maging sa mga young people na nandito, ang mga nakasama, si TJ, salamat po kay Ate Imelda, sa kanyang mga apo, si Tatay Marcos, pagpalain niyo po. Na po siya po makapanumbalik po, Panginoon, sa inyo. Dalahin ko po na ito po, gamitin niyo po ang Bible study ngayong hapong ito, na muli siya po makapanumbalik sa pagpanambahan po, Panginoon, sa inyo mga makasama, nilang mga apo at mga apo po, Panginoon, ni Tatay, na sila man din po makabalik po, Panginoon, sa pagpanambahan. Salamat po sa biyaya, patawad po sa pagkukulang pagkakasala, mahal po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat magsabi ng Amen! Amen! Thank you so much at magandang gabi hapon sa inyo bawat isa. God bless po. Amen? Balik na po yan. Hindi natin nagamit. Okay. God bless po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Namuno na Wi-Fi na.